Ika-37 araw. Paano makakamtan ang tunay na pag-unlad ng tao? Sagot hango sa aral ng Batanggenyo. Ang pag-unlad ng tao ay nakakamtan sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga bagay na umaalipin sa kanya, tulad ng pagkaalipin sa kamangmangan, sa karukhaan, sa sakit, sa maling pagpapalagay, sa sakim na pagpapahalaga at mga makasarili at maruming pamulitika. Hamon sa pamilyang Batanggenyo. Gamitin ang oras sa pagpapalago ng sarili tulad ng pag-aaral ukol sa salita ng Diyos at iba pang makabuluhang bagay. Ayon sa salita ng Diyos, kayo ay mga dating alipin ng kasalanan, ngunit salamat sa Diyos dahil mula sa puso ay sinunod ninyo ang katuroang ibinigay sa inyo. Sa inyong paglaya mula sa kasalanan, kayo ay naging mga alipin ng katuwiran. Ngunit ngayong nakalaya na kayo mula sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, nagkabunga kayo na patungo sa kabanalan. Ang wakas nito ay walang hanggang buhay. Roma, Kabanata 5, talata 17 hanggang 18, 22. Maikling pagninilay. Kung ang tao ay alipin ng kamunduhan at ng kasalanan, malaki ang posibilidad na maging maunlad sa salapi, kapangyarihan at katanyagan, subalit salat sa tunay na yamang sa Diyos lamang masusumpungan. Turo ng simbahan. We should also recognize that even though the international community has adopted numerous agreements aimed at ending slavery in all its forms and has launched various strategies to combat this phenomenon, millions of people today, children, women, and men of all ages, are deprived of freedom and forced to live in conditions akin to slavery. Panalangin. Panginoon, palayain mo kami sa pagiging alipin sa kasalanan at palaguin mo kami sa kabanalan.